Nakatakda ng umuwi ng bansa ang mahigit 150 Pilipino mula sa Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, sisimulan na nila ang repatriation sa October 11. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, saan mananatili ang mga Pilipino na humiling na repatriation at paano sila iuuwi sa ating bansa? Monica, may 4 na shelter sa mga Pilipino sa Lebanon, partikular na sa syudad ng Beirut. At 3 sa mga yan ay binuksan na kung saan kasalukuyang kinukupkop ang nasa mahigit 107 na mga Pilipino. Ito ay sa gitna ng patuloy na mga pagbobomba at pag-atake sa pagitan ng Lebanon at Israel. Tumanggi nang magbigay ng iba pang mga impormasyon ng Department of Migrant Workers o DMW sa iba pang mga detalye ng kinaroroonan ng mga naturang shelter dahil sa seguridad. Ngunit tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na nasa mas ligtas na lugar na ang mga ito sa ilalim ng pangangalaga ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon at iba pang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa DMW, kabilang dyan ang Department of Foreign Affairs o DFA at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang repatriation o paglikas sa mga Pilipino na nais umuwi ng Pilipinas mula sa Lebanon, kung saan simula noong nakaraang taon ay 458 na ang mga individual na isinalalim sa repatriation mula sa naturang bansa, kabilang na dyan ang mga bata at patuloy pa itong nadadagdagan. We are slated to bring home together with the DFA and the OWA around 151 so far and counting. No, it's a fluid count for the month of October. No, the plan so far is to book them on commercial flights, as they have so been booked on commercial flights. And again, 107 in the shelters, and they're being taken care of by the DMW and the OWA. Nilinaw naman ng DFA na hindi lahat ng mga bilang na ito ay uuwi sa Pilipinas ng sabay-sabay, kundi nakatakdang umuwi ang mga ito sa pagitan ng October 11 hanggang 28. Bukod dito, may mahigit 200 Pilipino pa ang target na i-repatriate ng Philippine government. Ngunit isinasailalim pa ang mga ito sa proseso ng Lebanese Immigration Authorities at patuloy pa silang tumatanggap ng mga nagnanais na umuwi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 1,300 na Pilipino ang na-repatriate na simula pa noong Oktubre ng nakaraang taon diyan sa iba't ibang lugar, kabilang na sa Israel at Lebanon. Paliwanag ni Secretary Kakdak, pinipiling manatili ng karamihan sa mga Pilipino dahil sa nakapagtaguyod na ang mga ito ng personal relationship bilang mga caregiver sa kanilang mga employer, partikular na sa Israel. Of course, the work itself, the need for work, the income that they get is there. But I would think there would be a higher calling or reason why they choose to stay behind. But having said that, yung personal safety is also a concern on our side. We care for our citizens. And so it's always imperative under the law to provide and offer repatriation, safe, secure, and free repatriation services. Samantala, nagpaalala naman ang Philippine Embassy sa Israel sa mga Pilipino na naroon sa West Bank, mga lugar na malapit sa Gaza at Lebanon, Golan Heights at mga lugar na malapit sa mga sensitibong instalasyon katulad ng military base o outpost. Kabilang na rin dyan yung mga pasilidad ng kuryente at tubig. Maging alisto at mapagmatsyag kung sumasakay sa mga pampublikong sasakyan gaya ng bus at tren at lumikas kaagad at tumungo sa ligtas na lugar sa unang senyales ng panganib. Huwag ring aniyang lumapit sa mga Israeli security forces na nakapwesto sa mga sensitibong lugar at sumunod sa mga tagubili ng Israeli security forces at ng Home Front Command. May mga numero din at na maaring kontakin para sila ay mapagbigay alam ang kanilang mga kalagayan. Monica, tiniyak naman ng DMW ang patuloy na monitoring o pagbabantay na kanilang ginagawa sa mga Pilipino na sa mga apektadong lugar sa gitnang silangan. At kabilang na dyan
yung pakikipagpulong ng mga ito sa mga Pilipino, particular na sa mga overseas Filipino worker ng virtual o face-to-face meeting para naman masiguro yung kanilang seguridad. Maging ito man ay para sa kanilang evacuation o yung pansamantalang paglikas doon sa mas ligtas na lugar sa loob ng bansa, o kaya naman ay sa tuluyang pagsasailalim sa mga ito sa repatriation. Patuloy naman ang pamimigay ng Philippine government ng financial assistance doon sa mga na-repatriate na mga Pilipino, at nakukuha nila yung 150,000 pesos na kanilang financial assistance mula sa mga sa mga Pilipino na nanggagaling sa Lebanon, at pagkalapag ng paliparan ng bansa ay agad nila yung nakukuha. Nananatili naman ang Alert Level 3 sa Lebanon, kung saan voluntaryo pa rin ang repatriation sa mga Pilipino at hindi yan sa pilitan. Yan ang latest. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa Quezon City.